siya, nakakulong pa siya. Siya pa yung kinakasuhan. Okay? So, ano ngayon ang reaksyon? Tignan natin na Pilit na opisyal ng Bureau of Customs na isinumbong naman kay Commissioner Isidro La Peña ang tungkol sa isang toneladang shabu na pinuslit umano gamit ang mga magnetic letters. Sa kabila ito, hindi raw umaksyon ang kanilang hepe. Umaksyon si Romel Lopez. Either nagpabaya siya or in collusion siya. Ito ang pananaw ni dating Customs X-Ray Division Chief Lourdes Mangawang kay VOC Commissioner Isidro La Peña. Patungkol ito ng 6.8 billion pesos na halaga ng shabu na pinaniniwalaang pinuslit sa pamamagitan ng magnetic lifters na natagpuan sa Cavite. Ayon kay Mangawang, Marso pa lamang ay may timbre na ang posibleng pagpasok sa bansa ng mga kontrabando. Mismo si dating PIDEA Deputy Director General for Administration, Ismael Fajardo Parawan, nag-text kay La Peña kaugnay ng pagpupuslit ng droga. Bukod dito, isang memory noong August 6 ang nagsasabing nire-rekomenda kay La Peña na buksan ang lifter na nasa Manila International Container Port dahil sa hinihinalang pinagtataguan nito ng droga. Nakasaad din sa memo na Mayo pa lamang ay may joint operation na ang PIDEA at Customs sa mga posibleng kontrabandong magmula sa Malaysia, Vietnam, Hong Kong at China. Pero ayon kay Mangawang, inupuan lang ni La Peña mga impormasyong ito. Palagay ko, alam niya, pero nagkukunwari lang siyang tanga. Pero that is so disappointing kasi he was Director General of PIDEA before. Sinabihan din daw ni Mangawang si La Peña na posibleng may kahina-hinalang laman ang isang shipment na dumating noong July. Ito ang mga magnetic lifters na nakita sa Cavite noong Agosto na pawang mga butas na at wala ng laman. Pero pinagkibit balikat lang daw ito ni La Peña. I am 100% sure na may laman yan. But the X-ray cannot say na yan ay shabu. Yun lang eh. Alam lang ng X-ray, nadedetect lang ng X-ray kung may laman. Kaya nga dapat buksan mo yan para alamin mo kung anong laman yan. Eh kaso hindi nila binuksan, ni-release nila. Sa halip ay napaginitan pa raw si Mangawang sa pagharap niya sa hearing sa Senado at Kamara tungkol sa issue. Matatandaan sa mga pagdinig ay pinakita ang bersyon na ito ng mga X-ray image ng mga kargamentong natagpuan sa Cavite. Madilim ang mga nasabing imahe at hindi klaro kung may kontrabando. Pero ayon kay Mangawang, hindi pinakita sa pagdinig ang dalawang bersyon ng X-ray images kung saan makikitang may kahina-hinalang laman ng mga shipment. Ang pinakita nila itong image na madilim. Obviously, deliberately to deceive. Para hindi talaga makita na may shabu, ito ang pinakita nila. Sa ngayon, floating status si Mangawang matapos i-relieve sa pwesto. okay. Diba? Ibig sabihin, ito lang nga, i-analyze natin. Kung isang pipitsuging Jimmy Guban ang mag-i-import ng ganito kalaki, uupuan ba ni La Peña? Di ba hindi? Sino si Guban para katakutan ni La Peña? Matagal na daw ito tinitimbre sa kanila kasi nga, sabi dito, parang month of May, June 2018, nakakaramdam na yung intelligence. Kaya nga nagkaroon dito ng hold and alert order eh. Nag-request pa si Jimmy Guban eh. Diba? So, ito na lang ha. Kahit sabihin natin ganito. O, sige. Wala mang hold and alert order. Sino si Jimmy Guban para katakutan nila Peña para upuan niya yung issue na yan tungkol sa magnetic filter? Sige nga. Sino ba nag-appoint kay La Peña sa customs? Di ba sila din Pangulong Duterte? So ngayon, pwede ba na nagsasabi ng totoo itong si Jimmy Guban? Tandaan natin ha, hindi ito ang kauna-unahang dinawit si Pulong at saka si Manscarpio. May nauna na dito. Natatandaan nyo ha, sinabi ko na yung dati. Pero doon, ang involved, hindi si Michael Yang. Yung sa Valenzuela, yung panahon ni Pael doon. Diba? Kaya nga nagkaroon ng hearing si Senator Trillanes at pinapakita at gusto niyang tignan, ipakita ni Pulong yung likod niya to show na hindi siya miyembro ng trial. Pero diba? No way! Anong sagot ni Pulong? No way! Yun. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita.
Pero ready siya for hair follicle test, ha? Kasi yung likod niya, ayaw niyang pakita. Di ba mas okay yata siguro yung likod niya pakita niya kaysa mag-hair follicle test siya. So, yun lang. So, yun lang ang busisiin natin. Kasi at that time, iba yung naratibo eh. Pero ngayon, ito lumalabas, ano lang. Pwedeng, oo. Diba? Pwedeng nagsasabi siya ng totoo. Hindi ko sasabing totoo yung sasabi niya, mga kasi. Pwede sa pag-aanalisa natin. Kasi sabi ko nga, doon pala sa violent reaction ni dating Pangulong Duterte, bakit ganon? Ba't gusto niya na agad kunin si Guban? Na nakakaiba, di ba? Kakaiba yun. So, ano na nangyari after that? O, ito na nangyari. Magnetic lifters. Ulit. General Trial Court si dating Police Officer Eduardo Asierto at 7 iba pa hinggil sa pagpasok sa bansa ng Shabu nang nagkakalaga ng 13.4 billion pesos na nakalagay sa magnetic lifters. Pinapaaresto din ng Manila RTC sila dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, dating Philippine Drug Enforcement Agency Deputy Director for Administration Ismael Fajardo, importers na sina Chan Yiwa alias Casey Chan at Su Kwan alias Sham Kwan, consignees na sina Velasco Cabral Paraquel Jr. at Maria Lagrimas Katipan ng Vecaba Trading. At So, kita nyo, sila na ngayon, yung mga naghuli, di ba? Sila na ngayon ang naakusahan. Nangyari ito, sila to direct. Ang isa pa pala, sinabi niya pala, di ba? At that time, parang, wag mong isasabit, sila pulong, tapos ang ilagay mo, ito yung sabi banggitin mo yung politician na kalaban ng mga Duterte na siyang sabit. Sino yun? Ang nabanggit niya kanina, kung di ako nagkakamali, Senator Trillanes. Nagawa na naman ang kwento, parang Leila de Lima ang dating, di ba? Hindi siya pumayag na isabit yung isang politician na yun na kalaban ng Pangulong Duterte. Napakalaking revelation yun. And these people might have been communicating with Senator Trillanes kaya marami rin siyang alam patungkol sa ginagawa di umano nila Pulo at saka ni Mans Carpio. So ngayon, naglalabasan yung mga kwento. Hindi ba? And at the same time, sabi nga natin, ito. Pakinggan natin ito ha, sa Mira. Na raw ni Senador Antonio Trillanes ang mga hawak na ebidensya na umano'y mag-uugnay sa son-in-law ni Pangulong Duterte na si Manasseh Carpio sa narcotics drug trade. Ayon kay Trillanes, gagawin niya ito oras sa sumipot sa pagdinig sa Huwebes sina Carpio at Vice Mayor Paulo Duterte. amoy dalandan. So, ito yung sasabi ko sa iyo, yung una, that's 2017. 2018, pangalawa na kila Guban. Diba? So, ngayon, syempre, hindi ko alam siguro na wala na yung fear. Wala na kay Jimmy Guban yung fear. Bakit? Nakasuhan siya eh. Siya yung nakasuhan. Alam niyo kung anong kinasa sa kanya? I-share ko na nga. Ito yung kinasa sa kanya. For a while. Ito klase. Ayan o. Article 2, Section 4 ng RA 9165. Ayan o. Importation of dangerous drugs and or controlled precursors and essential chemicals. Okay? Ayan o. So, pag ang 10 million, wait ha. Kapag yung amount na involved is 500 to 10 million, okay, ang penalty is life imprisonment. Okay? And ranging from 500,000 to 10 million shall be imposed upon any person. So, may fine pa pala. Diba? 500 to 10 million. Tama ba kaya? The penalty of life imprisonment to death and ranging from 500,000 to 10 million pesos, 10 million pesos, shall be imposed upon any person who shall, unless authorized by law, shall
import or bring into the Philippines any dangerous. Okay, so kapag yung amount, okay, so pumapasok siya doon sa life imprisonment eh. Dito siya nilagay sa una. Okay, shall be imposed upon who, unless authorized by law, shall import or bring into the Philippines any dangerous drug. Okay, regardless of the quality and purity involved, including any and all species of opium, coffee, or any part thereof or substances derived therefrom, even for flora, decorative, and culinary purposes. So, dyan siya pinasok. Diba? Okay? So, yan. Nagdano siya ngayon. So, hindi ko alam kung pending appeal to. I hope pending appeal siya kasi with this, sana mabusisi ang katotohanan dito kasi at that time, takot daw siya magsalita. Because, ini-involve yung anak. Diba? So, can be a ground para hindi mo agad masabi yung katotohanan? Oo. Yan nga yung nangyari kay sa mga witnesses ni Leila de Lima. Diba? Diba? Meron pa nga isang witness na nag-record na naiyak siya, nag-sorry siya kay Leila de Lima. Anong name nung Bucor, letter, anong pangalan? Ragos. Diba? Nung nawala sa posisyon si Pangulong Duterte, naiyak siya, pinawi niya lahat yung sinabi niya kay Leila de Lima. Hindi niya nga matanggap sa sarili niya. Kailangan niya masabi yung totoo kasi may nagdudusang iba. Yun. So, kung pagtatagniin natin lahat ang kwento, nabanggit yung pangalan. Sino nagpakilala sa kanya? Sabi nung konsehal, nagpakilala ito, pero sabi niya kanina sa affidavit niya actually. Nakilala niyo to si small boy, to a certain Henry. Si Henry, nakikipag-transact din dun sa Bureau of Customs. So, kilala niya itong Henry. Dahil yung Henry, nagdala sa kanya doon sa konsehal ng Davao na si Abiliera Jr. na known as Small. So si Small ang nagpapacilitate lahat. Siya yung laging kausap. Ito si Jimmy Guban. Diba? So lahat, ito pala, baka makalimutan ko to. Si Asierto, yung pinapakulong. At bakit siya pinagtinitan ni Pangulong Duterte? Ayon kay Asierto, Colonel Asierto. Siyempre, di ba, parang unang-una pa lang si Jimmy Guban sa kanya na nag-confide eh. Pero, ang sabi kasi ni Colonel Asierto, napag-initan siya because pinapa-imbestigan niya si Michael Yang patungkol dun sa mga involvement sa illegal na to. Gusto niya na pa-imbestigan yun. But because of this case nga, pero dahil doon, napag-initan siya, nabaliktad yung kwento, sila lang ngayon yung kinakasuhan. Like what happened again to Senator Leila. So, with that, siguro alamin pa natin yung ibang mga mas malalalim na kwento. Kasi syempre, after itong matawid, magre-react yan. Diba? Well, kanina nag-react na si Pulong eh. Sabi niya, hindi yan totoo. Tapos sinabi din ni Atty. Manscarpio, hindi yan totoo. Diba? Pero, kung hindi man mapuprove ito ng ganon dahil malinis kayong gumawa. Kung nga, yung sabi dito, konsensya nyo na yan kung totoo na kayo yung nag-i-import ng mga droga dito. Tapos sa ibang tao nyo pinapasagot yung kaso. At ibang tao ang nakukulong sa mga ginagawa. Kung yun ay kayo ang gumagawa. Kung sana may konsensya pa dyan sa puso nyo kung kayo naman talaga yung gumagawa. So lumalabas yung war on drugs, Pangulong Duterte, katulad ng sinabi ni Senator Trillanes, moro-moro ang cover up
para hindi mahalata na meron silang ganun transaksyon o ganun kanilang business. Diba? But anyway, ay na mabigat sa puso. Sige, pasalamatan natin si Miss Mariah. Thank you po. Salamat po, salamat po. And anyway, ito, sige, pakinggan natin si si John. Dapat ang mga pera, bank accounts, properties na at mga yaman nila kinukumpiska sa gobyerno. Actually, John, oo, alam mo ito sa totoo lang tandaan niyo yung nagkaso na si Trillanes, si Santa Trillanes. Ilang kaso na? 3 lang, di ba? Ano nga yun? Dalawa na pala. Yung tungkol sa CLTG, kasama doon si Pangulong Duterte. Sa frigate, yung sa warship na sabi nila, pinukus-focus din yung pagkuha ng part of the warship. 2 plunder na yun Bakit hindi pa nag-a-apply ang AMLAC sa Court of Appeals? Diba? Dapat Alice Go meron may freeze order na. Tibuloy may freeze order na. At si Duterte, Bongo, wala pa. If part yun sa AMLAC, plunder is one of the cases na pwede maging cause ng para ma-freeze yung account. Diba? Ano sabi niya sa foro? Sa foro, na-contempt si Gabon dahil pinipit na sabi ni Duterte, sabi ni Senator Gordon, hindi daw nasasabing totoo. Hindi ko masyado kasi napanood yung dati. Pero, sabi naman niya, sabi siya ng totoo. Pero siguro at the time na inipit na siya, yung may fear na, ang sabi na nga niya, nasabi na lang niya si Colonel Asierto ang nakakaalam ng information. Tinuro niya si Asierto. And at that time, kasi, chami-chami pa, si Senator Gordon at saka si dating Pangulong Duterte, remember, nagkaroon lang sila ng hindi pagkakaunawaan tungkol na sa family. Pero before, sinitatawanan pa niya dati si Senator Trillanes nung nagsasalita siya about his allegations against Pulong and Mans. Parang si Senator Gordon pa yung nag-absuelto nung kinapulong sa akin Mans curfew. Gusto nila kunin para patayin tapos papalabasin na ang laban o solely deliver ng pectus. Alam na yan. Pwede. Okay? Garda ang actually sindikato ang gobyerno ni Duterte patuloy dyan umalis sa ICC kung malinis ang gobyerno mo bakit nataka sa paglilis ng ICC. Isa pang issue yan. Alam mo kung bakit? Kasi before, bago tayo umalis, we believe in ICC. Signatory tayo sa ICC. Tapos bigla mo sasabihin na walang jurisdiction ng ICC sa atin. Diba? Attorney Claire, dito ko na, Elizabeth, dito ko na babasahin Attorney Claire Saloya, what can you say about Mr. Jimmy's testimony sa witness? Is he reliable? If yes, and what is the difference between him and Morales and the way of asking? Okay, maganda. Si Jimmy Morales, Jimmy Guban kasi, okay, nung nagsalita siya, dire-diretso siya. Hindi siya naliligaw. Hindi siya nanliligaw ng, isa sa mga difference na, hindi siya nanliligaw ng issue. Kung anong tanong sa kanya, yun na. Consistent siya. May mga tao siyang sinabihan. Yung mga taong binanggit niya, existing. Totoo. Okay? Kung paniniwalaan ko siya, can be. Kaya lang siguro, kung ako nandoon, siyempre, mas marami pa akong tatanungin. Itatanong ko, ilang taon yung anak niya at that time, alis na takot. Nasaan yung anak niya ngayon, ba't wala na siyang takot? Pinaalis niya na ba dito sa Pilipinas, kaya wala na siyang fear? Hindi ko na dinig kung mayroong mga ganun tanong. Okay, ano na mga naging kaso mo prior to this? Magkano ang sweldo mo at that time? Kasi bakit ito tanong mo? Kasi kung mali lang naman ang sweldo niya. Ito nga di ba? Just think of it. Just think about this. Kung maliit lang naman yung sweldo niya at maliit lang naman yung position niya, bakit niya tutulugan ni Commissioner La Peña yung issue about sa doon sa magnetic filter? Di ba nawala nga doon yung laman?
Pero sabi ng PIDEA Aquino, PIDEA agent, PIDEA director Aquino, meron yun. Kasi inupuan yun ng sneaking dog. Pero ba't wala? It's the same magnetic filter. Pero ba't wala? Anong say nila Peña? Ba't wala? Wala. Diba? Hindi siya nagpursige. So, bakit? Ba't hindi siya nagpursige? Diba? So, sabi nga ni Atty. Diba? Mga tinulugan o talagang sabwat. Diba? Kung minsan na Atty. Claire, may magandang nangyayari din sa pananakot yung tigong nila. Diba? Tulad ng kay Lucio Tan, di ba nagbayad ng bilang tax sa BIR? Doon sa mga nakaraang gobyerno, deadmas siya, binigi ng BIR. Depende sa pananakot eh. Diba? Kaya sabi ko nga, diba, tinakot nga niya yung mga Indian, national. Pero ba't di niya tinakot? Yung mga Ola. Diba mas dapat takutin niya yun? Sabi niya, dapat I will you. Kapag kayo, tinakot yung mga taong bayan, yung mga constituents ko, the Filipino people, I will you dapat. Yun. Wala tayong nadinig. Depende lang yung tinatakot niya. Diba? After that niya, hindi natin alam kung ano naging transaction niya. Okay. Mataga si Maggie Sato, matagal ko na rin nadinig galing sa mga taga Davao ang tungkol sa issues. Okay. William. Correct ka, Atty. Claire. Kaya nagtatago si Kibole kasi non-bailable ang kaso. Opo. So, ayan. Non-bailable. Lahat ng kaso niya non-bailable. Meron niya meron bang hindi? Parang the rest. Parang no bail. Hindi masasabi ng mga pangalan kung hindi totoo sinasabi. Yeah. Paano mo? Kompleto yung pangalan sinasabi niya. Okay? And I think, saka, kung titignan ng record, kasi sinabi niya, siya pa yung nag-request ng hold and alert order eh. Siya pa nag-request. Diba? So it means, gusto nilang hulihin. Pero dahil naging critical sila dito, sa particular na transaction na to sa magnetic filter, sila yung nag-gurgur. Ano ba yung word na yun? Nalalap yung word na yan eh. Bisayan language na yan. Joanne, sa panahon ni D. Duterte admin, kinukontrol lang nila ang mga reports, interviews, at pinapalabas nila sa mga media noon. Saka maraming troll din. Takumi, sa totoo lang ang accusation sa Trillanes. Thank you Takumi. Si Kat Cabalo, Har Cabalo. Good afternoon, Atty. Claire. Watching you here in Jeddah. Oh, I learned a lot about Philippines. Philippine laws. Very informative. Pilit nilang itidrag ang ating mahal na Pangulo. Oh, yes. Sino ba? Ito ba yung present? Ito ako present, ha? Dolomite Beach, yes. Oo, hi, MUG. Hello po. Agapito. Ayun, nandito pa si Adictus. Julieta. Sabi ni Duterte noon, abogado raw ni Michael Yang. Michael Yang. Si Manscarpio. Oh. Diba? At that time, puman's Carter siguro, tapos asawa ng Duterte. Malakas magaling, diba? Okay. JBM. Attorney, press ko si Digong ang sasabi na walang laman yung mga magnetic filter. Oh, meron ba noon? Parang dito siya napanood. But anyway, kasi alam mo yan na rin na sinabi ng nila Peña eh. Kailan tatanong bakit nawala? Meron sa sarili din, meron. Sinasabi ng customs, meron. Bakit customs, biglang nawala? Di ba sabi nga ng PIDEA ni Aquino, inupuan yan. Same magnetic filter, same cable, same color, same lahat. Ang wala na lang yung shabu. Bakit? La Peña, nangyari sa'yo. Parang gusto mo na magsalita. Diba? Perdon. Hindi. Close pa sila ni Perdon eh. Kasama siyang picture, kasama si Alice Goo eh. So, hindi magsasalita yun. Loyal. Arin. Nabanggit din sa Senate hearing noong panahon ng Secretary. Oh, nabanggit
na rin pala. Alam mo, puti pa kayo, no? Natatandaan niyo talaga lahat yan. Oo. Kasi at that time, hindi, well, anyway, sabi nga natin lahat, halos ang tao nun. Kay Duterte talaga, bilib na bilib. Pero ngayon, nakikita na natin kung ano yung pwede nangyari. So, ayan. Ano sabi ni Romeo? Romeo! Actually, di ba sabi ni Digong, kung bawal daw SLN niya, actually, required sa SCSUS po. Actually, ganito. May SLN siya. Nag-support siya. Pero tatandaan nyo, panahon pa lang ni Mayor Sara Duterte, nakukol na siya ng COA. Napa-flag na siya. Siya din napa-flag. Tapos nandun yun. So, syempre, nagkakaroon ng idea ng tao, bakit ganito si Mayor Sara? Ang laki-laki, 460 million ang kanyang confidential funds. Diba? Apat na taon, 460 million ang kanyang confidential funds. A year, 460. So, nakukuha yan, napaflag yan. Saka yung mga gastos, ito may na-flag ang COA at the time na Mayor pa si VP Sara na tungkol sa mga dinonate ng Chinese embassy, 10 na jack van. Yung JAC tatak, mga van, sasakyan, 10. Okay? Donate yun, may mga papel yun. Kamukat-mukat, hindi na nila makasakyan sa sasakyan. Ngayon nagtuturuan na sila. Kaya yun na COA flag. Maraming COA flag itong si nangungulek pa si VP Sara at the time ng mga COA flags. Ngayon, ito ngayon si Martires, ombudsman, mukhang na ano rin siya. Sabi niya na biktima rin siya ng ganyang COA flag. Kasi ano daw siya, para siyang na-judge. Na-judge na siya. And because of that, siguro, hindi ko alam kung nag-usap sila ni Pangulong Duterte, pero bakit parang pareho sila na iniisip, di ba? Dinis-allow niya na i-publicize yung COA flags. Di pa naman, ikaw, ombudsman ka, kumakalaban ka sa mga korap, ikaw yung nangunguna na parang gusto mong itago yung mga korap, gawain ng korap. Tapos, pwede na makakuha ng dokumento na SALN kapag authorized nung may-ari nung SALN, hindi ba naman di ba, ano ba? Sakit ulo. Kino-question mo yung taong to, let's say si A, politician A. Kino-question mo nga kung paano siyang yumaman. Di ba ako ng authority? Natignan yung SALN niya, itinatago niya nga. Kasi yung ombudsman minsan, hindi ko alam. Nag-injustice pa naman to. Justice na Supreme Court, si Ombudsman Martires. Ay, hello, Raquel. Nandito si Ricon. Ay, hello. Nandito si Crispy Tangkong. Nakaka-guilty. Sobrang pinagtanggol ko pa si Duterte during campaign. Uy, ano mo, Crispy? Pareho naman tayo. Lahat yan sa opisina namin. Sabi ko, pati hindi yung binoto yan. Tatanggalin ko kayo. So, binoto siya. Diba? Ay, parang tayo. Kaman alala. Parang tayo. Okay, so the wandering angler. Ano laban mo, presidente, kalaban mo? Imagine lahat ng kumukontra nun. Napapakulong nila ngayon. The tide has turned pato-pato sa langit. Alam niya. Well, diba? Totoo naman yan. I believe. Totoo yan. Saka si Rocky, my love. Ang daming kawalang yang ginawa sa bansa natin. Yung si Mang Kanor. Ang daming nabudol niya ng tao na yan. Uy, marami ng Mang Kanor ngayon. Sino bang Mang Kanor yan? May Mang Kanor 1, may Mang Kanor 2, may Mang Kanor 3. Alam ko Mang Kanor, 3 na. Sino yan? The original? Ay, nako. O, paano? O, si Leilani, nandito si Mary Grace, si Rob, at saka si